Alright. Alright. Welcome back dito sa latest episode ng Deep Dive. Ito na. Hindi na in motion James Bond style yung episode natin. Itong episode natin will be actually from the Shogunate of QC. Sir Ronald Llamas. Ayaw mo pa rin yung ano, no? Yung National Treasure. Ayaw mo pa rin yung National Treasure. Oo, dahil yung national treasure kasi, no, baka may tax eh. May Baka may inheritance. wealth tax, no? Tsaka baka maraming manghingi. May treasure ka pala eh. So, maraming magsosolicit. Alright, sige. Mansanas na lang, balik na. Ayoko kasi mga mansa, mga Mm. ganun, paduy eh. Mga jologs yung mga ibang binibigay sa'yo. Gusto ko yung Mm. Shogun, gusto ko yung National Mm. Treasure. Pero Shogun na lang, Shogun. Pero Che Mm. Guevara ka na ngayon sa Ronald ah. Nasa likod mo pa. Ah. Medyo Oh, Che hindi daw ako Guevara. sa bahay ng mother ko eh. Kaya, Kaya pala ibang, iba yung vibes. ah, Kaya ah, civilized. Kasi yung sa'yo, medyo. barbaric na may I samurai. have a huge library here. Ay no, ang ganda pala. Sir Ronald, let's do some episodes there. Doon sa library ng mami mo. Yeah. Oh, I see a Trotsky. I see Hugo Chavez. Oh my God, I see all the. Ito yung mga old books ko I know, ang from college gaganda. days. Aba, captive audience. Ayan ang ginagawa mo sa Ron. Nahuli ko yung captive audience mo. Yun ang strategy mo sa mga vlogs natin, no? Sabi ni Ronald, mag-guest ako sa lahat ng mga kalaban na vloggers tapos magka-captive audience tayo dyan. I have more than 10,000 books dito sa Talo bahay. pa ako dito sa Ronald, ah. Ano lang ako, Iba pa yung 9,800. office ko. Iba pa yung bahay ko talaga. Pero This is my old house. Dito ako pinanganak eh. grabe, Sir Ronald. Swerte ka pala. Kaya pala naging matalino ka. Hindi mo na kailangan Hindi mag naman. Hindi Yung mga naman. I hampas just, lupa tulad namin, magkailangan pa pumunta sa university eh. Ikaw hindi na, natural mas ka na. magaling ako mag-pretend na kunyari may alam. Parang, parang ikaw. Who says Oo. hindi nagpe-pretend ng iba? Yun ang problema, Sir Ronald. But Sir Ronald, going back to this, simulan muna Mm. tayo dun sa ghost rally bang tawag dyan? Yung sample lang ba Mm. nagpakita? Purong-purong vlogger na matatandang nakita ko dyan kay Barzaga sa Forbes. Ano nangyari doon, Sir Ronald? What was that all about? Well, ang tingin ko para bahagi 'yun ng kanilang first phase dahil nakita nila yung kanilang attempt to bring down the Marcos government noong September 21 ay nag-fizzle out. So, ang plano yata nila doon ay isang big bang. So ngayon, ang plano nila, build up, several phases. No? Itong phase na ito, yung mga build up nila, punitive, targeted, uh, icons of corruption. Ang problema, parang back to the drawing board dahil yung una nilang attempt, si Barsaga pumunta sa maling gate. Hmm. Pumunta siya sa Dasmariñas Gate. Iba yung Dasmariñas Gate doon sa Forbes Gate. No? Kaya, ayun, medyo, yun yung problema if you take yourself too seriously. Wala kang circumspection, hindi mo chine-check yung facts, no? Kala mo kahit saan ka pumunta, yun na yun. So nandun siya mag-isa, tapos yung isang platitong mali ng mga DDS, mga 30 of them, 25, nandun sa Forbes. So nung nagsalubong sila nung gabi, major disruption, no? Major disruption. So Para mas so maraming that's it. pulis, Sir Ronald, mas maraming pulis kaysa dumaan na rallyista. Medyo, kaya medyo malungkot, no? Medyo malungkot kasi ang rally kung yung mga pulis mas marami dun sa rallies. Ayun. Tapos sandali lang nagpakita si Kwanyata, si Kiko, no? At hindi siya masyado nakapag meow 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 meow, no? Hindi siya nakapag ganon, no? Yung So, meow niya, iba. uh, Meow. yan. So medyo umuwi siya ng malungkot, no? Sad, sad. Nakikiisa ako sa kanyang lungkot, no? Dahil ayun. Nakaka-relate ka Baka ba? next time, mas malaki, baka mga 50 plus, no? Mas marami yata akong Parang, estudyante. oo. Hindi, pero kung pababagsakin mo yung gobyerno, tapos meron kang 30 na Avengers, kaya. Kaya kung Avengers ay 30, kahit ano, mga 30 sila eh. Kung may superpower sila, kahit 30, kayang pabagsakin ang gobyerno. Hindi ko na alam kung ano yung superpowers ni Kiko.
Baka No? naman Sir Ronald, since sa likod mo mga Trotsky, Hugo Chavez, baka ito yung October Revolution ng mga Bolsheviks. Di ba konti lang sila? They just had to Hindi, go. marami yun ha. The October Revolution, marami yun. Well, hindi Marami ganun yun. kadami. Ayun na nga. Hindi ganun kadami. Ayun na nga, wala It silang was not United that Front. much. Oh, wala silang United Front. It's basically yung Communist Party nila. No? Kaya nung sumunod, pa na, broad na. Kasama na mga Mensheviks, kasama na mga ah, liberal Democrats, no? Yung lahat ng anti-czar nagsama-sama, di ba? Nung Eh, una yun yung kasi first parang wave. yung Pero yung second paniniwala nila wave, sa Vanguard Party, mm. yung Vanguard Party lang, no? Siguro ito yung sinubukang gawin nila Kiko last Sunday. Yung kwan lang, yung brown shirts, no? Yung brown shirts lang. O kung si Mussolini, black shirts, no? Kung si Hitler, brown shirts. Ah, kung Communist Party, kwan, tawag dyan, yung Red Guards, cadres, yung cadres nila. Kaya, Spar. ayun. But, Kaya but, baka mm. talagang sinadya nila na less than 30 lang ang pumunta. Dahil quality yung habol nila eh. The best and the brightest. Baka ganun ang habol Aling nila. vloggers na nakita ko, ito yata yung mga waiting to get lucky. Alam mo yung mga Sir Ronald, yung matanda na vlogger. Hanggang ngayon, hintayin Pwede, nila yung breakout moment. yung wala nang hanap buhay. No? Siguro kung nandito si Harry, baka sumama siya ron. Ano Actually, naalala mo yung kanya, yung person ng kadiliman at person ng kasamaan? Di ba 5 sila ron? Yun yung unang attempt niya para magtawag ng uprising at revolt. then sa may Yung Cubao, sa New Extra York, Shrine. sa Cubao. 15 sila noon, kasama na yung kumukuha ng video. No? Sa kanya. Pero Kaya, noon, unlike nung Sunday, hindi ako nalungkot. Nitong Sunday, nalungkot ako dahil parang Kiko Barsaga deserves more. No? Yun, yung ginawa ni Harry Roque, bagay sa kanya. No? Bagay sa kanya. Yung 5 sila na hindi lang quality. Imagine mo, sumigaw siya. Pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan. No, di ba? tapos nagsumingit. Uh, No, but medyo, Sir Ronald, just to hmm. be clear, live ito kasi baka mangyari sa'yo nangyari kay Justice Carpenter. Sabi mo Ay, kanina, hindi. Ako, alam parang mo ito naman rin ako, yung off the I'm record always mo. unhinged. Parang ito Unhinged ako rin, eh. Kaya, this is ikaw not, nga, ikaw nga nag-edit sa akin eh. Sa mga sinasabi ko. Ako, okay lang ako eh. Ako, chill lang eh. Ikaw yung kinakabahan sa mga hirit ko eh. kaya nga parang akala ko yun yung off the record, tapos next, yun din naman sinabi niya on the record. Na ako feeling special yung off the record ko, hindi pala special. No, but Sir Ronald, let's talk about this on a serious note. How seriously should we take Barzaga? Because he kind of fits your idea of a disruptor, right? I mean, he's really juicing it. May Tito Boy Abunda interview na siya. I mean, people are treating this person as if, there's some substance to this person, which obviously there's none, but nagiging factor na siya whether we like it or not. Isn't he a Well, disruptor? umaasa siya na dahil doon sa kanyang popularity, some would say notoriety, ay makakamobilize siya sa youth, sa Gen Z at saka sa millennials. Parang wala. Parang more discerning yung mga Gen Z at saka yung millennials na hindi naman kami ganyan. Bata kami pero hindi naman kami ganyan. We believe in disruption. We believe in uprising pero hindi ito yung leader namin. No? Yung ganon. Sobra namang kwan. Sobra namang scrapping the barrel naman yan. No? Kaya tingin ko naman, hindi naman, so at least so far, I may be wrong, so far walang Yun nga eh. sumasama Yun nga no, ng eh. mga kabataan at saka Kasi millennials. rockstar daw Sir Ronald. Meron pa Mm. nga yung nag-post na isa. Mm. 25,000 comments nakita ko. Nakalagay, Ah. he was so eloquent that night. He represented the aspirations of a whole generation. In his eyes and his looks, there was the vision of a better future. May mga ganun ng mga Si support. Kiko ba nirefer niya o ikaw? Hindi ko alam pero akala ko Ha? comedy siya Sir Ronald. Ah, Seryoso pala. ayun. Well, so far, wala yon. Walang traction. Baka naman in the near future, magkaroon siya ng traction. Pero, ang po sa kanya, parang isang rare species na na-discover mo ngayon. No? Kaya tuwan-tuwa ka. Bago ka kasi No? yan. Pero hindi mo naman siya
gagawing leader o gagawing icon o gagawing pan. Someone strange. No? Pero Sir Ronald, that's you 2 years ago, di ba? Parang yung first time na naging nag-viral ka. Sabi, sino tong bagong species na no, ni si Ronald Loma? 2 years Hindi naman, later, may you're an kaunti naman, icon. You're an icon. You're now an icon. wala naman akong ningning sa mata noon. Yung medyo may kaunting kwan eh. Medyo may kaunting normative aspect, no? Ibig sabihin, I may be boring, pero hindi naman ako, hindi ko nababanggitin. Kaya Sir Ron, Baka, kinakabahan ako sa'yo, Sir Ron. Let's just say you're neuronormative. Okay. Sir, kinukumpara mo kasi ako eh. Alam no, ko, no, no. sineset up I'm mo just lang ako saying, sir. para pinoprovoke mo lang ako para sumagot. Pero Hindi kasi I this. won't, I won't be provoked dahil baka mamaya magiging hinge ako kung ano Sir masabi ko. Ronald, you have two Ah, episodes na hindi mo ako bubulin. Ito yung second episode. Kaya, remember, my promise ka 2 episodes. So, magpakabait ka na. No, but, ah. no, but Sir Ronald, like, but Hindi naman masama yung may ningning sa mata, di ba? hindi pag hindi galing sa'yo. Pero kung Di ba? galing. Pero Sir Ronald, going back to this, kasi si Jimmy Bondok, nagko-fans picture sa kanya, tapos may mga vloggers sumusuporta sa kanya. I mean, no, I mean honestly, Sir Ronald, hindi ko naman sinabing baliw si Digong, pero if Digong is your starting point, and then yung isa, tapos eto, parang may pattern, Si, Sir si Ronald. Digong kasi parang si Trump. There is method in the madness. No? Hindi ko sinasabi na walang method ito. Hindi ko sinasabi na madness lang. Wala akong naisip pahiwatig na gano'n. Pero si Trump at saka si Digong may method in the madness. Ikalawa, mukhang sila nila Jimmy Bundok, mukhang they deserve each other. No? Tsaka yung iba pang nandun. So, tingin ko, masaya ako sa kanila. They're in good company. Excellent company. So, I wish Kasama si them well. Guanzon dyan, Sir Ronald. Si Hmm. Guanzon ba kasama sa mga yan, mga Baka luminaries? sa susunod na rally. Oh. Bakit? May ningning di ba yun? No, 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 no. I see like Hindi, yung parang anak yung ni nais mo ipahiwatig Marcoleta. eh. No, no, no. I'm just saying, ito yung mga heroes Oo. nila, di ba? Ito yung Hindi, mga new yun. generation Parang, leaders hindi, nila. parang yun eh. Nais mo ipahiwatig. Sir Ronald, baka awahin na naman tayo niyan. No, no, I'm just saying, ito yung mga heroes nila. Yung Marcoleta Jr., si Barzaga, si Guanzon, Jimmy Bundok. So I'm wondering, like, Oo nga. Si Marcoleta Jr. doesn't fall very far from the tree. Diba? Oo. Oo. Parang yung, di ba yung pag meron ako halimbawa, yung anak ko meron siyang alaga na pug eh, sa bahay dati. Tapos yung pug ng anak, siyempre yung pug, mukha rin pug. No? So, yung anak ng pug doesn't fall very far from the tree. pero ito Wala si akong naisip meron pahiwatig. siyang No? shadow. Halimbawa lang yun. Just an example. No? Just an example. No? The fruit doesn't fall too far from the tree. Wait, Kumbaga, the who are pug these doesn't fall Barzagas pala? Sorry, too Sir far Ronald. from the pug. Okay, if you wanna go down that road, so Hmm. sino bang mga Barzaga? Paano naging congressman tong batang to? Parang hindi man lang nag-graduate ng high school yan. Wala naman masama. Oo Pero, nga. pero Hindi, medyo dynasty rin notorious sila ang. ron eh. Pero Mm. yung patriarch ng dynasty na si Congressman Barsaga, medyo matalas yun, no? At saka, hindi lang siya congressman sa Dasmariñas. Siya ay head ng isang major political party, yung NUP. No? Yung asawa niya, dating konsehal, naging mayor. No? Ang problema ay medyo sinagad nila yung dynasty nila. Ibig sabihin, kahit hindi handa, kahit hindi na handa ng maayos, yung anak nila ang ginawang successor, ay ginawang congressman. Kaya nung namatay si Barsaga, yan, yan ang nakuha mo. No? Yan yung isang case na the, the, the fruit fell very far from the tree. No? Yan naman yun. Interesting. Dahil kilala ko yung father niya. No? Kilala ko yung father niya, si So, Congressman mahusay, Barsaga. mahusay. Oo, magaling sa debate, no? Yun nga yung sinabi ni Digong Marunong eh. din makisama, no? Interesting. At saka hindi nagkukuhan, So, hindi black sheep. shadow So, boxing, black sheep no? ba ito? Katulad mo, no? Hindi shadow boxing, no? Hindi rin siya meow 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 meow, wala rin siyang gano'n, no? Kaya okay yan, okay yung father niya. No?
Parang Eh, somebody you don't mess with. yun nga Dahil eh. katulad natin, asshole din. Pero wait, may quota pa ako. No, kasi remember when Mm. Digong happy birthday siya kay Kiko Barzaga, which make people realize, close DDS pala to or close kay Digong. Parang Digong had a lot of respect for the father. Like, I hope you one day you'll be like your father, a great politician and all, which made me wonder, like, baka naman, di ba? Kaya it's interesting that you're also sharing the same opinion na, statesman yung tatay niya. I mean, obviously they're quite a dynasty, but still. Yeah. Yeah. Mhm. Now, Sir Ronald, going back to this, how do you see also the situation, the ombudsman situation with Remulla? Kasi parang ang lakas nung dating yung simula, yung SALN, yung i-revive yung Farmali issue. I think 4 out of 6 issue na forward sa Sandigan Bayan, babalikan niya, palakasin niya siguro. And then also yung cases kay Sara or at least i-amlak niya si Sara potentially. I mean, very strong start. The DPS was really trying to keep Yes. Remulla coming in, but Tingin now ko, where are we now? A week in to his term. ang laki nung challenge sa ombudsman to fill the vacuum. Dahil, halimbawa, yung TRICOM ng Congress, matagal nang tumiklop. Tapos yung Blue Ribbon ng Senate, parang parang nawala sa eksena doon sa pagbaba ni Senator Ping Lacson as head ng Blue Ribbon. At mukhang 1 or 2 sessions na lang ay ipo-fold up na nila itong investigation sa corruption. Dahil understandable, dahil kasama sa mga iimbestigahan yung mga senador. No? Kaya it is in their interest na i-fold up yan. Tapos yung ginagawa naman ni Secretary Vince Dizon ay limited primarily sa DPWH at saka doon sa mga contractors no, ng DPWH. Itong ICI naman, nagsabi sila na 4 weeks ba bago sila maglabas ng mga names na pwedeng kasuhan. Tapos of course nagkaroon ng problema nung nag-resign si Benji Macalong, no? Tapos ang sabi ng ICI ay hindi nila gagawin public yung kanilang investigation, no? So yung ICI parang jogging in place at best, at worst ay under extreme suspicion ng mga tao. So sa ganyang klaseng landscape, yung ombudsman ang nagkakaroon ng mas malaking challenge para ipakita sa outraged population na the government is doing something. Hindi lang doing something next year, doing something in the next week, no? Ang problema, maganda sana yung opening ni Ombudsman Remulla. Sabi niya, babalik na rin niya yung ginawang rule ni Martires tungkol sa SALN, no? Dahil kung mag-anti-corruption ka sa gobyerno, isang key foundation yan, yung SALN, para ma-compare mo kung talagang nagnanakaw ang mga government officials. At nung ginawa ni Martires na pwede lamang ilabas ang SALN with the permission ng sinasalin, then that ended yung anti-corruption, anything anti-corruption ng gobyerno. No? So ngayon, with the new ombudsman, ang inaasahan, i-reverse niya yan. No? I-reverse niya. So, yes and no. Ni-reverse niya, ang sabi niya ay bubuksan na yung mga salin uli, pero, may kulatilya. No? Merong mga hindi isasama. Ikalawa, yung ibang constitutional bodies hihingi ng permiso katulad ng Supreme Court, no? Etc. So medyo merong qualification. Ang gusto ng tao walang qualification eh. 'Di ba? Galit ang tao eh. So mahirap mag-nuance, mahirap magbigay ka ng qualification. Kaya parang yun ang initial feeling ng mga tao. Ha? Kala namin babalik ta rin na. Bakit parang tentative? Halimbawa, nung hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, nung panahon ni Pinoy, automatic, lahat kami, every year, maglalabas ng salin. No? Ikalawa, paglabas ng salin, labas kagad sa mga media, sa newspapers, labas kagad. No? So, hindi lang yung salin nakatago sa ombudsman or kung sino man, labas kagad, hindi na hihingiin. Hindi na i-request. Sana ganun din. Para lalo na ngayon,
Iba pa yung panahon na yun, iba yung panahon ngayon. Ngayon, galit na galit ang tao, tapos ganyan pang gagawin mo. So, kung gagawin mo yung silent issue, dapat very decisive. Tapos walang nuancing, walang qualification, no? Uh, Not because yan yung makakatulong necessarily sa gobyerno, pero yan yung gusto ng tao. So, kailangan mo i-quell yung kanilang outrage. Kailangan mo i-quell yung kanilang galit. At hindi makikwell ng ganyan-ganyan lang. So, yun lang. Sana i-reconsider nila, no, na yung usapin Yun ng nga. SALN. Tapos ikalawa, itong mga cases na ipa-file. Halimbawa, Parmali, no? Long overdue na yan. No? Yung DepEd, laptops, no? Yung mga expired medicines ng Department of Health, yung overpriced vaccines during the COVID pandemic, no? Na apparently 5 times overpriced. Itong mga 13,000 plus na flood control projects sa panahon ni Digong. So wag lang yung mga corruption issues ngayon, kung hindi pati yung previous government. Kung gagawin nila yan, then parang maganda na nasimula. Pero for now, parang open-ended. Open-ended because strategically there's an attempt to make an off-ramp here. It's like maybe the president swung too hard and now he's trying to recalibrate kasi he's realized. Posible. Posible dahil yun ang sinasabi ni Magalong, no? Na parang merong ibang ayaw pa imbestigahan sa kanya, 'di ba? Of course, sinagot naman niya ni Yusek Claire Castro. Walang ganon, no? Pero kung wala kasing decisive, dramatic move ang gobyerno, then itong mga sinasabi ni Magalong, yung mga banat nila, ng idol mo, si Kiko Barsaga, no? Ito yung magdo-dominate ng narrative, 'di ba? Paano madodominate yung narrative? Hindi public yung investigation ng ICI. Paano i-dominate yung narrative kung yung malibang kay Babe Singson, yung mga members ng ICI ay neither here nor there, di ba? So, sana gawin nilang mas maingay yung ICI because that's the main purpose. Ang sinasabi nila ay hindi, kailangan namin ng case build-up, ayaw namin warningan yung kakasuhan. There are ways to do that, no? Without sacrificing yung need ng tao ngayon. On a more depressing note, Sir Ronald, what about the Diskaya situation? Kasi parang hindi na daw mag-cooperate ang mga Diskaya sa ICI. What the heck is going on there? I mean, what's the Hindi, status of Diskaya? ang nag-trigger nun was a statement of one of the members of ICI, si former DPWH Secretary Babe Singson. Sabi niya, so far, wala dun sa mga kinausap ng ICI, including the Discayas, no, ay worthy na maging state witness. Paano pag state witness ka, ikaw ay magiging immune from suit at ikaw ay hindi nasisingilin dun sa mga ninakaw mong pera, no? At ikatlo, hindi ikaw principal. Ibig sabihin you're not the main player dun sa corruption. So, ang sabi ni Babe Singson, uh, ang sabi ng ICI, sarili niyang posisyon niya, ay wala sa kanila ang nagpo-fall dun sa ganong klaseng category. No? Na tingin ko, nag-agree ako kay Secretary Babe Singson. In Ang fairness, yeah, actually. problema ay, sabi, nanakot ang Diskaya, hindi na kami magte-testify. Dapat ang sagot dyan, ano? Di papakulong namin kayo. Dapat ganoon, mabilis. Ngayon, ang sabi ng ICI, sagot nila, ay personal position ni Babe Singson yan. Parang hindi man lang nila sinuportahan yung kanilang May member. spokesperson sila. Parang mas kinampihan pa nila yung Diskaya. No? Yeah, that's weird. Oh, WTF. No? WTF. What was that about? Dapat man lang kinampihan mo yung kasama nyo, di ba? Oh. Ayun nga, like parang medyo in the air talaga tong ICI. Ang daming mga issue. First, the whole Magalong episode. Now naman with Singson also, parang kinocontradict siya. So, Mm. and then there are also issues about composition. Sino mga naimbita? Bakit yung iba wala? But is ICI at this point basically at best an investigative arm of Ombudsman? I mean, mukhang their mandate is not really strong. Yes, from the very start naman, an executive order creating a body is not that strong. Pero habang ginagawa yung batas to make you stronger, dapat dramatic ang iyong mga statements. No, halimbawa,
si Secretary Vince Dizon sa DPWH, wala rin naman siyang powers. Di ba? Wala naman siyang powers beyond DPWH. Pero tingnan mo naman yung narrative. Di ba? Tingnan mo naman yung kanyang conduct. Di ba? So sometimes half of how you will be defined ay perception. Di ba? More than half is optics. So, kung tahimik ka, hindi nagsasalita yung mga miyembro, at ikaw ay jogging in place, at sasabihin mo ay hindi private, hindi public ang investigasyon, then wala kang optics. At kung wala kang optics, no, walang perception. No? Everything is perception. Ibig sabihin na magdo-dominate ng landscape ay yung mga corrupt officials na wala naman silang kasalanan, hindi sila magte-testify dahil hindi sila nilagay sa witness protection, etc. etc. So, advise mo na lang sila ng ICI, maging pro bono advisor. Sir Ronald, mag-zoom na lang kami. But, wait lang, Sir Ronald. I just saw this kanina sa YouTube. Ayun pala, yung three waves na yan, in-explain mo pala dyan sa show natin sa One News eh. Sinabi mo naman pala lahat. Sa akin, one wave lang dito. Sinabi ko naman sa iyo, So ano ulit yung three waves? Tatlong phases. Sige, Diba? anong three Sinabi ko waves? naman kanina, the three phases. Pero sabi mo off the record, yung pala nasa YouTube na. Ayan Hindi po. ko naman alam na nilabas nila eh. No? Hindi Ronald ko naman talaga. alam na nilabas nila. Oo. Parang nagde-date ka ng tao. Ito, sinasabi ko lang sa'yo yan. Ganyan. Tapos bigla sa likod mo may billboard na lumabas na nag-advertise ka nung go for Pero it. di ba at least na-impress ka even for a minute or so. I pretended that I believe that it was exclusive Got you information. there. Got you there. Got you there. Gina, Sir Ronald. Oh, last part na tayo, Sir Ronald. I want to talk about before we go to Risa, kasi Risa she was just in Harvard the other day, 'di ba? Sabi niya open siya to run for 2020. There are discussions about her leading Blue Ribbon Committee. But before that, usapan natin itong dating USEC mo si Vince Tizon. There are openly discussions that he will be BBM's candidate for presidency. Isn't that an interesting situation considering there are all of these pictures of him with Bongo, with Digong, all those years he also worked in the Duterte administration. I mean, is this just like, weather lang? What's going on here? Well, sa Pilipinas naman ay anything is possible, no? At there's always room for reinvention, no? So hindi ako magugulat kung nandun yung possibility na yon. Pero in terms of probability, pagkausap mo siya, mukhang hindi naman ganun ang kanyang interest. Dahil never naman siya naging politician, no? At mukhang hindi yun yung kanyang trajectory or skill set. Baka mas interesado siya maging cabinet secretary or perhaps the highest cabinet secretary, executive secretary, no? Kaya at least for now, duda ako na interesado siya to be president. No? Kaya But there wala are pa all of rin these news again. kandidato. They're all again. Wala pa rin I have to wala pa rin confirm. kandidato yung kwan. Tapos Yeah. pwede rin it's too early. Halimbawa, si General Torre was also flaunted as a possible presidential candidate. Ngayon, hindi na siya pinag-uusapan. Di ba? Si Mayor Magalong, parang pinofloat din yung ng mga supporters as possible presidential timber. Pero dahil pinofloat siya, ang dami sa kanya bumabanat ngayon. So, pwede rin na ayaw aminin o hindi interesado si Vince dahil ang tingin niya, this early, maraming babanat sa'yo. Kaya who knows? Pwedeng siya yung dark horse, pwede siya yung black swan. No? Usually, nangyayari naman yan eh. Nung 92, muntik na si Miriam. Nung 98, walang partido, walang machinery. Pero siyempre, dati ng vice president at dati ng senador, si Erap, para sa mahirap. Tapos si Pinoy, na from out of nowhere, namatay yung mother, naging presidente. Ganon din si Digong. Diba? So, that's a distinct possibility. No? Hindi ko You i-write think off in a si sense Vince na Dizon. less possible or like more Mm. probable? Kaya ang tingin ko lang between now and 2028,
tingin ko only a united front can defeat Sara. Yeah. Ibig sabihin, dapat one-on-one. Kung merong three or more, medyo that will be in favor of Sara. No? Mas split. So, ang tingin ko at this point, whether yan si Vince, whether yan si Risa, whether yan si Tulpo, there should only be one. Tingin ko they are intelligent enough. I may be wrong, no? Perhaps they're intelligent enough to know na dapat one-on-one lang. But then again, I Yeah. may be wrong United that they front. are that intelligent. Yun nga, if let's say someone like Lenny runs on the opposition, which may not be palatable to both sides, meaning both Marcos and Lenny to team up against Sara, I mean, Marcos wouldn't have much more chance. I mean, he will stick with someone from his side, right? So obviously Vince Dizon is first that comes to mind, especially if Torre is out of the question, magsasenate siguro siya on the other side. And then like Rafi Tulfo, parang in the air na rin siya eh. Is Erwin Tulfo stepping up enough to be the potential contender? Are you seeing him making... Ang pagkakasabi sa akin ni Rocky Tulfo, wala siyang interest na tumakbo. No? Dahil mas sigurado siya as a re-electionist senator. No? Sa surveys kasi ay number 2 siya pero medyo malayo kay Sara. But then again, maaga pa. Baka mas open si Erwin. Dahil kahit patalo siya, senador pa rin siya. So, pwedeng ganon, no? Right. That's a distinct possibility. More than Rafi. Yun nga, More yun than nga Rafi. nakita ko, it's more Erwin stepping up. Although nag-iingay pa rin si Montulfo. Parang competition kayo sa Ronald, sinong mas pasabog sa inyong dalawa ni Montulfo. Ay, wala akong laban kay Mon. Kaya nga lahat tayo Wala walang ka. laban doon. Aha. Last part, Sir Ronald. I mean, this is about what should pinks do, what should progressives do. The other day lang sa Harvard Crimson, I think na coach si Risa saying na bukas pa rin siya tumakbo for 2020. I think this time it was a bit more forthcoming, I would say, or at least a bit more explicit than previously na or maybe just a variation on the theme, but the timing is important. There was a discussion of her leading the Blue Ribbon Committee. I don't know which version, if ever. I mean, where's Risa now in the greater scheme of things? Because she's still Oh, considered as the progressive senator and one of the presidential, if ever, especially if Lenny doesn't run. well, ang tingin ko ay kung gusto mong medyo tumaas sa ratings, kailangan at the very least sabihin mo na open ka. Parang for now kasi nagsabi lang na tatakbo siya sa 2028, si Sara lang. At siya yung pinakamataas. So kung gusto mong medyo tumaas ng konti, kahit by increments, kailangan medyo sabihin mo na open ka. If not, katulad ni Sara, na tatakbo openly. No? Kalawa ay under attack na si Risa. Diba? Kung na-monitor mo. No? So, baka yung strategy niya ay harapin head-on itong mga atake sa kanya by saying na siya ay open na tumakbo bilang presidente. No? Yung iba kasi pwedeng i-dribble eh. Pwedeng hindi nila sagutin head-on. Pero mukhang si Risa, ganun yung kanyang strategy. Yung mga atake sa kanya at harapin head-on by saying na open siya maging candidate sa pagka-presidente. At ikatlo ay tingin ko in spite of that ay ang framework pa naman ni Lisa ay dapat isa lang ang kalalaban sa mga Duterte. So tingin ko may process sila na dinadaanan with other pink leaders like Lenny, like Bam, like Kiko, no? And that will eventually pipili ng isang kandidato lamang from the pink. And then kung makapili sila, then they can negotiate with other political forces na anti-Duterte. Tingin ko yun yung kahit sabihin ni Risa na open siya, kahit harapin niya ito head-on, ay tingin ko mas open siya dun sa possibility na isa lamang ang kandidato against the Duterte. Obviously, Sir Ronald, all of this assumes that there'll still be 2028 and elections in 2028. Yes, Meantime, yes. anything could Pero change. pero diyan kasi maganda yung positioning ng simbahan. Dahil nagle-level up din yung simbahan. Katulad ng September 21, katulad nitong last few days na simbahan ay dati hindi ganyan ka-aggressive. Sinasabi nila, no to military junta, no to revolutionary government, no to snap election,
Yes for longer prison terms for plunderers. No? Dati hindi nagsasalita ng ganyan yung simbahan. No? Last week, sinabi nila directly, no to a change in Senate leadership. Ganun ka-categorical yung kanilang statement. So nagle-level up din politically yung simbahan na dati iniiwasan nila. At for now, people are listening. Anong sabi na ni Cardinal Abot? Don't throw the baby with the bathwater. Be innocent as doves, but wise as serpents. So, yan yung nagpi-feel ng vacuum na hindi na pupunuan ng ating weak institutions like Congress, Senate, Malacanang, Judiciary. Sila ngayon yung pinapakinggan. Kaya tingin ko ay hindi magle-level down ang simbahan. Mag-i-scale up pa sila dahil alam nila yung dangers going into 2028. Malinaw na yung kanilang posisyon ay daanin natin within the constitutional framework, i-harness natin ang anger, ang outrage, pero gamitin natin yan to create alternative leaders and candidates for 2028. Right. And so what happens with the trillion peso marches every Friday, every month? Is that And is then that fizzling out? it will be a serious component of that strategy. Sa November 30 ay a bigger, more nationwide rally going there. Maraming mga build-up. Every Friday, merong white ribbon mobilization sa Edcha Shrine at sa ibang mga key cities. No? Tapos almost every day, nag-walk out ang mga estudyante at sumisigaw ng ikulong na yan, mga kurakot. So, parang nag-e-echo siya all over the country ngayon. Nakikita mo sa UAAP games, makikita mo Si sa Kiko, mga youth concerts, sa fairness, Araneta. si Kiko Barzaga, Kiko Pangilinan seems to be, Di ba? he elicits a lot of good reaction from the youth and all. Maybe I'm Yes. overlooking Kiko Pangilinan because I think he has had very good performance in Senate. I'll tell you, like, he's for me the most impressive senator in this new Senate. I mean, obviously Risa is coming over from the next previous So Senate. better than Bam? I'm just saying, Sir Ronald, hindi pa tapos ang second episode natin. Sinira mo talaga, Sir Ronald. You, you, you only had to wait 1 minute, Sir Ronald. Tatapusin ko na tong show. That was an innocent question. Ha? Bakit Oh, hindi you know, better than innocent Mark? to. Ba't di mo Oh, I sinabi look so better than innocent. Marcoleta? Better than, I don't know. Talagang, Sir Ronald, talagang pinapahamak mo talaga ako. Di ba? So, ano nga, better than Bam? Better than Marcoleta, better than Lacson. Hindi, sabi mo kasi, the best performance sa Senate. So, ang logical na direction nun is better than the others, di ba? I'm just, kinukuha ko lang naman yung logic ng iyong sinabi. On that note, let's close this second non-bully episode. Sir, parang may quota pa ako. Nasira mo yan, Sir Ronald. I was about to say, thank you for Alam mo behaving. naman, hindi ako pwedeng makatulog nang walang binubuli eh. So, 1 minute, Sir Ronald. You just had to wait 1 minute. Fulfilled na yung quota mo, sinira mo na last minute. Immediately, hindi si ano. Echosera ka talaga, Sir Ronald. Echosera. On that very Echosera point, paano ba kay si Corina ba? Paano yung ending ni Corina? Paano ending ni Corina? Kasi parati ka yata sa Corina, kay rated ka na, Sir Ronald, ah. I was very gentle. Oo nga eh. Gusto ko, Sir Ronald, gawa ka ng show mo R-rated. Ikaw R-rated. Hindi ko na, hindi X-rated. R-rated. Big R. Big R-rated. On that very somber note, Sir Ronald, thank you very much for the latest episode ng R&R. Thank you, Sir Ronald. Talk to you soon. Thank you sa mga off-the-record mo na nandun pala sa YouTube. Yeah. Oh. Marami kang natututunan sa off-the-record. Scammer ka talaga, Sir Ronald. Got you there. Scammer ka talaga. Salamat, Sir Ronald. Talk to you soon. Good night. Good night po. Pahinga na kayo.